Alright, Migalab shoutout po sa inyong lahat. Happy Saturday! Live na pa. Live na talaga. Kaya, nagla-live na. Una nating topic mga kababayan ay presyo ng bigas or price ceiling sa bigas epektibo na ngayong September 5. Magsimula ang implementasyon ng mandato or mandate price ceiling sa regular at well-milled rice sa September 5. Kasunod nito ang pag-aproba ni President Bongbong Marcos sa Executive Order number 39. Sa ilalim nito, magiging 41 na kada kilo ang regular milled rice, habang 45 naman ang well-milled rice. Mayroon pa palang yung ano ba yung tawag dito sa well-milled rice, yung hindi masyado nagiling at talagang nagiling masyado, yung rice. Yung nagiling masyado, 45, yung hindi masyado nagiling ay 41. Ganun ba yun? Okay. Ganun pa man mga kababayan ay malaking tulong po ito sa mamamayang Pilipino na kahit papano po yung Tigre ng Norte nagkaroon din ng pangil. Medyo tumubo konti yung pangil. So ang tanong hanggang kailan ito? So let's say, abangers sa December, baka mamaya yung pangil niya magupok na naman. Samantala, patuloy ang pagkikilos ng bagyong Hana, Philippine name yun, no? Pakanlurang direksyon sa silangang Taiwan ayon sa huling ulat. Panahon ng pag-asa kaninang alas 5 ng umaga, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 520 kilometers. Silangang hilagang silangan ng Itbayat, Batanes, itinaas naman sa tropical TCWS, yung signal number 1 sa Batanes, no. So mga kababayan, kunting lang, no, paalala doon sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Di ba yung si Bagyong Goring bago pumasok si Hana na kung saan nananalasa sa Pilipinas at nag-iwan ng malaking pinsala, ay ando na naman siya sa Hong Kong nananalasa si Bagyong Goring. At itong si Bagyong Hana na naman ay doon sa Taiwan mananalasa ang mga walang hiyang bagyo na ito. At sa iba pang ulat mga kababayan ay ito, mga ilang subscriber na SIM card registered ay nakatanggap pa rin daw ng mga text messages scam. Ayon, mag-ingat kayo dahil bakit mga kababayan, hindi lang dyan sa Pilipinas, kahit dito sa ibang bansa, kahit registered dito sa Middle East ang mga SIM card, ay mayroon pa rin pong mga tawag dito, i-scam. Bakit? Kasi karamihan mga kababayan ng scammer dyan sa mga text messages na yan ay mga IT technician din yan or nagtatrabaho mismo sa mga yung telecommunication company. Halimbawa, ikaw ay Globe o mag-fix ang Globe sa iyo, may scammer. Doon yun nagtatrabaho sa Globe. Bakit mga kababayan ko nasabi? Dahil nung nasa Saudi Arabia pa ako, may isa akong kaibigan mga kababayan na kamuntikan ma-scam doon, no? So, nung inireport niya sa STC doon or Saudi Telecommunication Company, ay napag-alaman po na ang scammer ay nagtatrabaho sa STC. Ewan na, kung nireklamo niyan, baka natanggal yun. At ganun din mga kababayan dito sa Kuwait, ang pinsan kong buo dito, na-scam din 70 dinar. Around 12 or 13 pesos ang na-scam sa kanya. Nung nireport niya yun sa STC company, napag-alaman na nasa STC company din dito sa Kuwait, nagtrabaho yung nang-scam sa kanya. So, mga kababayan, yung mga scammer ngayon, kadalasan,
ay nasa telecommunications company nagtatrabaho. Kaya mag-ingat po kayo. Huwag basta-basta po pag may nag-text sa inyo na mayroon nanalo kayo or nasira yung may problema sa bank account ninyo, pakisend ng inyong bank statement, huwag po kayong maniwala. Magpunta po kayo sa bangko kung saan kayo nag-open account. Huwag maniwala talaga sa mga text messages, no? Lalo na, halimbawa, may, nag-offer dito trabaho, gusto mo mag-apply. Huwag po. Lalo na hingian po kayo ng pera o pakibigay ng iyong information. Huwag po ninyo yun ibigay dahil baka magsisi kayo sa huli. Hindi porket naka-registered na po ang inyong SIM card, ay ligtas na po kayo dahil hindi po yun ganon. Pero kung mag-report kayo, halimbawa may nag-text sa inyo, kung SIM card ninyo smart, di mag-message kayo sa smart. Meron man yan sila dyan mga hotline, di ba? O nakatanggap ako ng ganito, ganon, ito yung number para pakicheck naman nila doon o kung sino talaga iyon. Pero kung kapwa po nila scammer sa smart company, kapag kanulo ba kaya nila yun? Yun lang ang tanong. At sa iba pa pong mga balita, presyo ng gulay sa Benguet patuloy pang tumaas dahil sa pag-ulan. Ito yung balita dito ha. Nakakalungkot po ito mga kababayan. Pero tayong magawa dahil nga sa bagyo na sunod-sunod. Ng higit 20 pesos at posible pang lalong tumaas ang presyo ng gulay sa Benguet dahil sa pag-ulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Pabugso-bugso ang malakas na ulan dito sa Baguio City dahil sa hanging habagat. Sinamahan pa yan ng malakas na hangin. Ang resulta, makapal na fog sa malaking bahagi ng lungsod. Kapag natataong tumigil ang ulan, nagputol ng ilang puno sa Burnham Park para hindi makapaminsala. Sa kabila ng masamang panahon, tuloy ang selebrasyon ng 114th Baguio Charter Anniversary ngayong araw, pero indoor na lang ang programa. Kinansela na rin ang ilang aktibidad para sa kaligtasan ng publiko. Maging ang night market na madalas sa puntahan ng mga turista, sarado muna. Dahil sa prone sa pagbaha at landslide ang Baguio, hinikayat ng mga otoridad ang ilang residente na maghanda sa paglikas. Sakaling magtuloy-tuloy at lumakas ang pag-ulan, nakahanda na rin ng mga evacuation center. Nabigyan naman ng Yan mga kababayan, presyo ng gulay tumaas. Dati sa isinta, no? Karaang araw nag-vlog nga tayo dyan, di ba? Kahapon nga yata yun, 60, di ba ang itinaas? Ngayon na naman 20. So, pila 80 nang itinaas ng presyo ng gulay. Yung kamatis, di ba? Mula sa 220 to 60, abay nagiging 320 na kada kilo at 30 pesos na yung isa. Huwag na magkamatis. At sa iba pa nating balita mga kababayan, CBCP ay iiwanan na bang tuluyan ang CPP at kakampi na sa NTF-ILCAC? So, napag-alaman dito mga kababayan, no, itong ilang Bishop Catholics, Conference of the Philippines o CBCP ang miyembro na ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ILCAC. Ito mga kababayan, nilinaw dito ng CBCP na hindi ang buong yung bang samahan or kanilang grupo ang aanib. Mayroon lang dalawa yata na miyembro or ng grupo ng CBCP ang nakibahagi sa NTF-ILCAC. Pero kahit ganun pa man mga kababayan, pagpasalamat pa rin natin. Hindi yung 100% talaga ng kanilang ang kanilang pinapanigan pa rin ay yung makakaliwang grupo. Kung totoosin, ayon naman sa mga pare ay, di ba, nasa Biblia na kailangan ay sumunod sa gobyerno. Although may batas ang Pilipinas na separate ang state at saka ang relihiyon, sa bait nga ng gobyerno, wala silang tax sa laki ng kanilang mga kinikita. And yet, ito pa ang problema, lumalaban pa rin sila sa gobyerno. Wala na nga tax. Ito pa, taas presyo po ng LPG. 550 pesos to 6 pesos 65 centavos kada kilogram.
ang itinaas ng LPG. Samantala sa auto LPG naman, 3 pesos 70 centavos kada kilogram ang itinaas. Pandak na lang talaga ang hindi tumataas ngayon. At ang presyo po ng langis na petrolyo ay siyam na bisis ng sunod-sunod na tumaas. Magbabadya pa pong tumaas next week. Narito na talaga, nandyan na sa Pilipinas ang sinasabi ni PBBM na bagong Pilipinas. Ito po ang nakakalungkot, itong sunog dyan sa Quezon City, diba, na kung saan ay may 15 yata, o 15 namatay, ay natupok sila, diba, ng apoy. Pahirapan daw ngayon ma-identify ang kanilang mga, kung sino sila, no? Sabi dito, pahirapan na ang pagtukoy sa 15 namatay sa sunog or yung labi nila sa Quezon City. Gumugulong naman ang investigasyon sa sanhi ng sunog at kabilang sa tinitingnan dahilan ay ang problema sa electrical wiring. Kung naman electrical wiring mahirap na magsalita. Grabe sa Pilipinas. So ito daw, printing shop, no? Pala yung nasunog. Yun, kawawa na naman mga kababayan. Sana po ay ma-identified na kung sino sila ng kanilang mga kaanak at mabigyan po sila ng maayos na libing. No? Sana nga yun. Dito na tayo sa issue kay VP Sara bago ang kanyang 433 na bodyguards na iniyakan ng makamatayan black. Dito muna tayo ngayon mga kababayan sa kanyang trust ratings, no? Ayon dito sa survey, si VP Sara daw Duterte high ratings compared to President Bongbong Marcos Jr. can be explained by the former gaining more media mileage due to her controversial appointment sa DepEd nga daw. Bilang secretary at current administration's policy of going back to face-to-face classes, komento ni University of Santo Tomas UST Political Science Professor Dennis Coronacion sa survey. So, ayon pa dito sa survey, balita ito, nakakuha daw si VP Sara ng 79% satisfaction rating at sa survey na isinagawa ng Oculum Research and Analytics Philippines, mas mataas ito kaysa 74% na nakuha ni President Bongbong Marcos na 61%. So mataas pa rin kahit papano. 74 no kay PBBM, tapos 61% naman kay Juan Miguel Subere at 55% naman ang nakuha ni House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ngayon, ang isinagawa ang survey sa 1,200 Filipino adults noong July 17 to 31, 2023. Para sa akin mga kabayan, deserve po yan ni VP Sara dahil isa siyang working vice presidente. Nagtatrabaho lang po siya, tahimik. Walang media nga nagko-cover up sa kanya. Pero pag si Martin Romualdez, bilis ng media dahil andoon yung maraming pera May mga generous allowance ang mga animal na mga prostitute na yan na media. Kaya doon kay Martin, kay VP Sara, wala silang mahihita doon na mga siguro masarap na pagkain at saka tawag dito mga tawag dyan, generous allowance kaya hindi nila binabalita. Nag-media talaga si VP Sara. Kadalasan, vlogger ang nagbabalita. So, dito na tayo mga kabayan sa ating panghuli. Ito si VP Sara na mayroon daw, ayon sa COA, mayroong 683 plantilla at non-plantilla personnel ang Office of the Vice President noong 2022. Nangangahulugang
sa kada 10 personnel ng OVP sa taong iyon ang mula sa Vice Presidential Security and Protection Group. Bakit daw? Sabi ng tanong ng netizens na si VP Sara daw ay mayroong 430 security personnel after COA report. Nasa 433 daw individual ang nagsilbi sa Vice Presidential Security and Protection Group ng Office of the Vice President noong 2022 base sa 2022 audit report ng Commission on Audit or COA. Mas mataas ito ng 455 kumpara sa 78 detailed military personnel na opisina noong 2021. So nainggit na naman kayo dahil walang ganon si Lene. Ganon ba yun? Ito daw, kasi sinasabi na dito 78 daw detailed military personnel ng mas mataas daw ngayon kay VP Sara. So ano ngayon, si VP Sara naman kasi mga kababayan ay nagtatrabaho. Marami po siyang mga lugar na pinupuntahan at araw-araw yun. No, mga kababayan, pumupunta pa siya sa mga liblib na lugar, lalo na doon sa Mindanao na kung saan ay maraming bandido. Si Lene Robredo ba, yun yung iniiyak-iyak ngayon ng mga makakaliwang grupo, lalo na si Insurrecto. Saan ba si Lene dati naglalabas? Diba, more on travel abroad si Lene Robredo. Lumalabas lang siya sa lansangan kapag may baha, may bagyo, diba? O magpa-picture doon at magdala ng chips. Yung fish cracker, diba? Yung binadala ni Lene na nakabutas at nakatayo sa baha, nagpa-picture. Yun lang naman trabaho ni Lene. So, hindi na po kailangan ng ganun kadami na bodyguards. At beside, mga kababayan, dapat matuwa pa ang taong bayan dahil bakit? Mayroong 433 katao na nagtrabaho sa opisina ng OVP na ngayon ay napapakain po niya ang kanyang pamilya. At hindi po sila jobless, no, mga kababayan. At si VP Sara, araw-araw pupunta. Yung kanyang satellite office, mga kababayan, ay 11 na, Luzon, Visayas, Mindanao yon. So, kailangan po niya pumupunta, mga kababayan, at hindi lahat naman po, yun ang bodyguard na 400 ay kasama ni VP Sara sa kanyang lakad. Meron yung mga ibang lugar siguro na nakatalaga na andoon sila, at meron din talaga na kung saan si VP Sara araw-araw pumupunta, ay kasama niya. Pero para sa akin, mga kabayan, hindi yon big deal. At hindi naman sinabi ng COA na naglustay si VP Sara ng pera. At kahit maglustay pa siya, nagbayad siya sa mga personnel na yon, yun naman sila ay nagtatrabaho at may pamilya. So para sa akin, wala yung problema. Maliban na lang doon sa mga makakaliwang grupo, mga pulahang dilawan, no? Mga pinklawan. Iyak na lang kayo dahil si Lene walang ganyan. Bakit? Kasalanan niya, inaway-away niya si PRRD dati, sinisira-siraan niya, kaya wala siyang ganong natatanggap na maganda sa presidente dati. Unlike VP Sara, magkasama sila ni PBBM, magkaibigan sila, I love you Apo nga ang sabi ni VP Sara, di ba? So yun, binigyan ni PBBM ng maraming privileges si VP Sara, kaya palakpakan natin yan. Grupo, lagi ninyong pinupuna si VP Sara sa kung ano yung mga ginagawa niya, iyak na lang kayo dahil sabi ninyo, hindi yan nangyari nung kapanahunan ni Lene. O bakit? Kahit ba inaaway-away, sinisira-siraan ni Lene si Tatay Digong, ibigyan pa rin ng magandang mga privileges. Pag-share mo diha, sa mga pinabuhi. Kaya inggit kayo ngayon kay VP Sara dahil walang ganyan dati si Lene. Manigas kayo, sabi ni Harry Roque. Hanggang dito na, maraming salamat po. Stay safe, God bless, and bye-bye.